Shalom Alaikum. Mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, talakayin natin ang patungkol sa mabangis na mga lobo upang malaman natin kung sino ba talaga sila, upang maingat tayo para hindi malinlang sa kanilang maling mga aral. At kung nalinlang na tayo ng kanilang maling mga aral, maaari nang iwan natin ang mga ito upang hindi tayo makasama sa kanilang pagkawasak, sapagkat ang mga taong ito ay nakalaan na para sa pagkawasak sa tiyak na parusa. Ngayon, basahin na natin ang talatang batayan ng ating pag-aaral. Sa mga Gawa 20:29, ganito ang sinasabi: Alam ko na sa pagkalipas ng aking pag-alis ay papasok sa inyo ang mga mabangis na mga lobo at hindi maawa sa kawan. Sa talata na ating binasa ay napansin natin dito na si Apostol Pablo ay nagbibigay ng isang mahigpit na babala sa mga mananampalataya na dapat silang magmaingat sa kanilang pananampalataya, sapagkat kapag kung wala na sila roon, ang mga apostol ang tinutukoy dito, ay magkakaroon ng mabangis na mga lobo na darating at walang awa sa kawan. At ang mabangis na mga lobo na nabanggit dito ay siya rin ang mga mandargit na mga lobo. Tanong, kailan darating ang mga ito? Sagot, kapag wala na ang mga apostol. Mga kapatid, dahil sa mga hinaharap na kaganapang ito, ang mga apostol ay nagbibigay sa atin ng ilang mahigpit na mga babala. At narito ang ilang mga babala. Una, lahat ng mga itinuro at ipinangaral ng mga apostol ay kanilang isinusulat. Pangalawa, ang kanilang isinulat ay hindi daragdagan ni babawasan. Pangatlo, sa mga aral na itinuro at ipinangaral lamang ng mga apostol ang dapat nating pagtatayuan. Pang-apat, kung ang sinumang mangangaral na naiba sa kanilang ipinangaral ay dapat siyang isusumpa. Ngayon, pumunta na tayo sa unang babala. Ang lahat na itinuro at ipinangaral ng mga apostol ay kanilang isinulat. Sa unang Juan 1:1, ito ang nakasulat. Pakinggan po natin mga kapatid. Ang mula sa simula na aming narinig, na aming nakita ng aming sariling mga mata, na aming nakita at hinawakan ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Sa 2, at ang buhay ay nahayag at nakita namin ito at pinatutuhanan ito at ipinahayag sa iyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at inihayag sa amin. Sa 3, ang nakita at narinig namin ay ipinahayag din namin sa iyo. Tanong, ano ang ginawa nila sa kanilang nakita at narinig? Sagot, ipinahayag din nila ito. Ngayon, ano rin ang ginawa nila sa kanilang ipinahayag? Sa talata 4, ganito ang sinasabi: at isinusulat namin sa iyo ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay maging ganap. Ano po ang ginawa nila sa mga bagay na kanilang ipinahayag? Sagot, isinusulat nila ang mga bagay na ito. Ang ano? Ang ilang nakita, nahawakan at narinig. Ulitin ko mga kapatid, isinusulat ng mga apostol ang mga bagay na kanilang nakita, nahawakan at narinig. At ang kanilang isinusulat ay tunay na totoo. Sa Juan 21:24, ito ang nakasulat. Ito ang alagad na nagpatutuo tungkol sa mga bagay na ito at sumulat ng mga bagay na ito, at nalalaman namin na ang kanyang patutuo ay totoo. Ano ang sabi nila? Ayon pa sa mga apostol, ang kanilang patutuo na isinusulat nila ay totoo. Ngayon, dahil ang kanilang isinusulat na patutuo ay totoo, ang mensahe ng mga apostol ay ganito, na sa ating pamumuhay ay huwag magsigit sa mga bagay
na nakasulat sa kasulatan. Unang Korinto 4:6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa isa. Babala 2. Ang kanilang isinusulat ay hindi daragdagan ni babawasan. Sa pahayag 22:18 ay ganito ang ating mababasa. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sinuman ay magdagdag sa bang ito, ay daragdagan siya ng Elohim ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Sa 19, at kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Elohim ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ano ang sinasabi ng Misayas? Ayon pa niya, sa versikulo 18, sinabi niya, binabalaan ko ang bawat isa na nakakinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito. Kung ang sinuman ang magdaragdag ng anuman, idaragdag sa kanya ng Elohim ang mga salot na nabanggit sa librong ito. Kaya mga kapatid, kailangan nating pakinggan ang babalang ito upang hindi tayo maninlang sa mga lobo. Sunod, ito ang sinabi niya sa talatang 19. Ayon pa niya, at kung ang sinuman ay magbabawas ng mga salita mula sa aklat ng propesyang ito, babawasan din sa Elohim ang kanyang bahagi sa puno ng buhay at sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Mga kapatid, maliwanag po ang sinasabi dito na talagang hindi pinahintulutan ng Elohim na babawasan kahit sa isang salita ang mga hula na nakasulat sa aklat na ito. Pero ang problema, mga kapatid, ay ganito. Kung ang mga aral at ang mga katuruan na inyong pinanindigan ngayon ay hindi lang kay may kinikuha kayo sa mga salita ng propesyang ito, kundi dinaragdagan pa ninyo. Ang ibig sabihin, kumuha kayo ng isang salita at pinalitan nyo ng isang salita na gusto nyo. Ang mga salita na hindi kalakip sa mga bagay na isinusulat ng mga apostol na kanilang nakita, nahawakan at narinig. Dapat nating surihin ito ng masinsinan, mga kapatid. At hindi lang ang mga salita ng propesya ang hindi daragdagan ni babawasan, kundi pati na rin ang kautusan. Sa Deuteronomio 4:2, ganito ang sinasabi, huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang mga salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ni Yahweh na inyong Elohim na aking iniuutos sa inyo. Ano po ang sabi niya dito, mga kapatid? Ang sabi niya, huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang iyong maingatan ang mga utos ni Yahweh na inyong Elohim, na aking iniuutos sa inyo. Ngayon, subukan niyong suriin ang mga utos na inyong natatanggap, mga kapatid. Kung yan ba ay kalakip sa mga utos na iniuutos ng Elohim sa bayang hinirang niya, sa makatuwid bagay, ang bayang Israel, yan ang gawin natin ngayon. Dapat suriin natin mabuti. Babala 3, sa mga aral na itinuturo at ipangaral lamang ng mga apostol, tayo tatayo. Sinasabi rito ng unang Tesalonica 2:13, at dahil naman dito, kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Elohim, na ang inyong tanggapin sa aming salita na ipinangaral sa magatid bagay ang salita ng Elohim, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Elohim, na gumagawa naman sa inyo nagsisisampalataya. Tanong,
Saan galing ang narinig ng mga sumasampalataya? Sagot, sa mga apostol. At higit pa nito sinasabi ng mga apostol, gaya nga mga kapatid, kayo'y mga pakakatibay sa inyong panghahawakan. Ang mga aral na sa inyo'y itinuro maging sa pamagitan ng salita o ng aming sulat. 2 Tesalonica 2:15. Tanong, saan tumayo at humahawak ang mga sumasampalataya? Sagot, sa mga aral na itinuturo ng mga apostol sa pamagitan ng salita o sa sulat, dahil ang lahat ng kanilang sinasabi ay isinusulat din nila. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, ang mga aral na pinanindigan niyo, yan ba ay itinuro ng mga apostol? Sinasabi ba nila yon at isinusulat ito? Kung hindi man, pakinggan niyo ang sinasabi nila. Gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay, at bibigyan ka ng ilaw ng Misaya. Efesos 5:14. Panahon na ngayon, mga kapatid, na gumising na tayo mula sa katotohanan at hindi na tayo magbulag-bulagan pa at magbingi-bingian pa mula sa totoong katuruan na itinuro ng mga apostol na naghanap ng tiyak na kaligtasan. Babala ika-4, kung ang sinumang mangaral na naiba sa kanilang ipinangangaral ay dapat isusumpa siya. Sa mga Gawa 20:26, ito ang sinasabi, kaya nga pinatutuhanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. 27, sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasihan ng Elohim. Sa talatang binasa natin, maliwanag po ang sinasabi dito na ang buong kapasiyahan ng Elohim ay nailatag na o naipahayag na sa panahon pa lamang ng mga apostol. Kaya sabi nila sa Galacia 1:8 ay ganito, datapwat kahimat kami o isang anghel na nagmula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay isusumpa. Sa 9, ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay isusumpa. Ano ang sinabi ng mga apostol? Sinabi nila na kahit pa kami o kahit pa na isang anghel na bumaba mula sa langit hanggat mangaral sila ng isang bagay na naiba mula sa aming ipinangangaral sa inyo, ay isusumpa siya. Sa mga tuwid bagay, hindi natin dapat tatanggapin ang mensaheng yon. Hindi natin dapat tatanggapin ang katuruang yon kung hindi ito itinuturo ng mga apostol sa kanilang panahon. Halimbawa, mga kapatid, naghihirap ka mula sa isang karamdaman na napakapanganib sa mahabang panahon at naniniwala kayo na ang inyong karamdaman ay wala ng lunas o kagalingan. Ngunit sa isang pagkakataon na hindi inaasahang pangyayari sa loob ng iyong patuloy na pakikibaka sa pamagitan ng panalangin, isang mala espiritong nilalang na lumitaw sa iyong harapan at pagkatapos ay tinanong ka ng isang matamis at nakapupukang damdamin na tanong na nagsasabi, anak, nais mo bang gumaling? Siyempre, dahil ang tanong na yon ay may kaugnayan sa iyong tiyak na kagalingan na pinapangarap muna sa matagal ng panahon. Siguro, tumugon ka sa lalong madali at nang walang
alinlangan at sasabihin mo, "O Ama," dahil tinawag kanyang anak. Talagang gusto akong gumaling. At agad, inuutusan ka ng Espiritu, "Sige, lumuhod ka sa aking harapan." At nang ikaw ay lumuhod na sa kanyang harapan, ipinapatong ng Espiritu ang kanyang kanang kamay sa ibabaw ng iyong ulo at sinabi niya, "Ngayon, ikaw ay gumaling na." Sa pagkakataong ito, nalaman mo na totoo ang kanyang sinasabi sapagkat naramdaman mo ang iyong biglang kagalingan. Isang malaking himala ang nangyayari sa iyong buhay. At nang tinanong mo siya kung sino siya, ang Espiritu na iyong nakita ay sumagot nagsasabi, "Ako si Jesus, ang tagapagligtas ng Israel. Nagpunta ako sa iyo sapagkat narinig ko ang iyong patuloy na panalangin para sa iyong kagalingan. Pangalawa, ako'y pumarito upang utusan ka na ipangaral ang aking mga aral." Grabe, kamangha-manghang pangyayari mga kapatid. Tila tilisiri sa Encantadia. Pero ito ang mga tanong. Dahil ba sa isang himalang nangyayari sa buhay mo? Dahil ba sa katotohanan na nasasaksihan mo na bigla kang gumaling sa iyong karamdaman na tila wala ng lunas at kagalingan? Maniniwala ka na agad sa Espiritu na nagpakilala sa iyo na bilang isang tunay na tagapagligtas? Mga kapatid, ang totoo, hindi pa ito ang sapat na batayan ng ating pananampalataya. Sa halip, dapat nating suriing mabuti kung totoo ba na si Jesus ang pangalan ng tagapagligtas ng Israel na ipinangaral ng mga apostol sa kanilang panahon, sapagkat ayon pa mismo sa tunay na Mesaya sa nakasulat sa Matthew 24:24 ay ganito ang ating mababasa, sapagkat may magsisibangon na mga bulaang Mesiyas at bulaang mga propeta at magpapakita ng mga dakilang palatandaan at kababalaghan, kung kaya't kung maari ay kanilang dayain ang mga totoong hinirang. Tanong, ano ang magsisibangon sa panahong wala na ang mga apostol? Sagot, ang mga bulaang Mesiyas at mga propeta. Tanong, ano ang gagawin ng mga huwad na Mesiyas at huwad na mga propeta? Sagot, gagawa sila ng mga dakilang himala at mga kababalaghan. Kung sa ganon, dito malinaw pasabulang kristal na ang himalang iyon na nararanasan mo dahil gumaling ka sa iyong tila wala ng kagalingan na karamdaman ay hindi pa sapat na batayan para sa pagpatunay ng Espiritong iyon na nagpagaling sa iyo ay katunayan na siya ang tunay na tagapagligtas na ipinangaral ng mga apostol sa kanilang panahon. Kaya huwag tayong magpalinglang sa ganitong uri ng mga pangatwiran, sapagkat kung ito lang ang ating batayan ng ating pangangatwiran, mga kapatid, mari tayong malinlang sa totoong katotohanan na itinuro ng mga apostol. Tandaan natin mga kapatid ang sinasabi ng mga apostol na ayon pa sa kanila, kahit pa kami maging mga anghel na bumaba mula sa langit upang mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral na sa inyo, isusumpa siya. Ulitin lang natin ang sinabi ng Mesaya sa Juan 5:43. Ito ang sabi niya, "Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggap. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan ay siya ninyong tatanggapin." Tanong, sino ang tinutukoy ng tunay na Mesaya dito na pumarito at magdala ng kanyang sariling pangalan? Siyempre, ang huwad o piki na Mesaya. Ibig sabihin, isa ito sa mga mahalagang palatandaan na ang huwad o piki na Mesaya ay iba ang kanyang pangalan sa tunay na Mesaya. Dahil ang huwad o piki na Mesaya ay isang hintil. Siyempre lang ang kanyang pangalan ay pangalan din ng isang hintil. At ang pangalang ito ang siyang tinatanggap halos sa buong sanglibutan, ayon pa mismo sa hula ng tunay na Mesaya. At ang nangangaral sa pangalang ito, siyempre, ang mga huwad din na mga guro na sa makatuwid bagay ang mga lubog. Ngunit dahil ang tunay na Mesaya ay isang Hebreo, siyempre, makatuwiran lang na Hebreo din ang kanyang tunay na pangalan. At ang pangalang ito ay hindi matatanggap ng sanlibutan sa mundo ng mga Kristiyano.
ngayon, ulitin ko ang mga babalang ito. Una, lahat ng itinuturo at ipinangaral ng mga apostol ay sinulat lahat. Pangalawa, ang kanilang isinulat ay hindi daragdagan ni babawasan. Pangatlo, sa mga aral na itinuro at ipinangaral lamang ng mga apostol ang dapat nating pagtatayuan. Ika-apat, kung ang sinumang mangangaral ay naiba sa kanilang ipinangangaral ay dapat siyang isusumpa. Mga kapatid, napakahalaga po sa mga babalang ito sapagkat sa pamagitan nito nalalaman natin na ang mga ipinangaral at itinuturo ng mga apostol ay sapat na para sa ating kaligtasan sapagkat ito na po ang buong katotohanan na kanilang natanggap sa pamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu. 1:16-12-13. Ito ang sinasabi. Marami pa akong sasabing mga bagay sa inyo, ngunit hindi ninyo ito matanggap sa ngayon. Sa 13. Gayunman, sa pagdating ng Espiritu ng katotohanan, patnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng patungkol sa kanyang sarili. Kung ano ang kanyang maririnig, yun ang kanyang sasabihin. Ipahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Sa English, tinawag itong all the truth, buong katotohanan. Ibig sabihin, wala nang nakulang. Tanong, sino ang tuturuan ng banal na Espiritu? Sagot, ang mga apostol, ang mga Hebrew Israelites, hindi Greeks, hindi Romano, hindi Amerikano. Ang ibig sabihin, hindi mga Hintil, sapagkat sa mga Hudyo lamang ipinagkatiwala ang salita ng Elohim. Roma 3:1. Ano? Kung gayon, ang kalamangan ng mga Hudyo, ano ang pakinabang ng pagtutuli? Versikulo 2, marami, saan man. Una sa lahat, sa mga Hudyo ay ipinagkatiwala ang mga salita ng Elohim. At sa awit 147:19, pakinggan natin sapagkat ganito ang sinasabi. Ipinahayag niya ang kanyang salita kay Jacob, ang kanyang mga panuntunan at kahatulan sa Israel. Sa 20, hindi pa niya ginawang gayon ang sinumang bansa at tungkol sa kanyang mga hatol, hindi nila nalalaman ang mga ito. Purihin si Yahweh. Sino ang tinuruan ng banal na Espiritu sa lahat ng katotohanan? Ayon po sa talatang binasa natin, ay ang mga Hebrew Israelites, ang mga apostol. Maliwanag ba mga kapatid? Pangalawa, at ang mga babalang ito ay maaari nating maging gabay, maaari nating maging pamantayan at batayan sa pagkilala sa mga lobo, sapagkat kung may mga guro na nagtuturo na salungat o iba sa itinuturo ng mga apostol sa walang alinlangan, ang mga gurong ito ay sila na ang katuparan sa mga hula na nakasulat sa Biblia na may mga lobo na bangis na dumarating sa panahong wala na ang mga apostol. Tandaan natin ito mga kapatid. Narito ang mga katotohanan. Sa mga gawa 20:29, ito ang sinasabi. Alam kong pag-alis ko'y papasok sa gitna ninyo ang mabangis na mga asong gubat at walang patawad na puksain ang kawan. 30. Mula na rin sa inyong mga kasamahan ay lilitaw ang mga taong magsasalita ng mga kasinungalingan upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Dito, napatunayan natin, mga kapatid, batay sa talata na binasa natin, na ang mga lobo ay ang mga huwad o bulaang mga na nagtuturo na salungat o iba batay sa itinuturo ng mga apostol. Malinaw mga kapatid? Ulitin ko sa paglilinaw. Ang mga lobo na mabangis ay ang mga huwad o bulaang mga guro na nagtuturo na salungat o iba sa itinuturo ng mga apostol, katulad ng mga doktrinang ginawa lamang ng mga elder o sa mga pinuno ng mga simbahan. Ngunit hindi ito itinuturo ng mga apostol sapagkat hindi ito mapapatunayan sa banal na kasulatan. Narito ang mga ilang Bible commentaries na nagpatunay na ang mga lobo ay ang mga huwad o bulaang mga guro. Justin Edwards Family Bible New Testament, sabi dito, grievous fool, teachers of fools and destructive doctrines, mga guro ng mali at makasirang mga aral. Kaufman's Commentaries on the Bible, sa pagkasali na sa Pilipino. Alam ko na kung makaalis na ko, may mga lobo na mabangis
na pumasok sa loob ninyo at hindi maawa sa kawan. At galing sa gitna ng inyong mga sarili, may mga tao na nagsabi ng mga panluloko, kasinungalingan na mga bagay upang makuha ang mga alagad sa pagsunod kanila. Ang ilan sa mga scholar na nakita nito na isang hula sa paghintay sa mga erihis at mga area na nagmula sa buhay ni Pablo. Ngunit mayroong higit pang layunin. Ngayon, isa sa mga maraming bahagi sa Bagong Tipan na nagtuturo ng maraming pagtalikod, apostasy, na naganap sa paglaganap sa makasaysayang iglesia. Mula sa inyong mga sarili, nagpahiwatig na ang sentral na pagtalikod sa pag-alala sa loob ng simbahan at tulad ng patuloy na pananaw ng mga protestante, ang Santo Papa, isang matanda na sa kanyang sarili ay maaring magkamali. Ang ibang mga bahagi ng Bagong Tipan na nasulat ng bagi sa apostasya, pagtalikod, ay ang Mateo 7:15 hanggang 23, 2 Corinto 11:3, 2 Tesalonica 2:1 hanggang 12, 1 Timoteo 4:1 hanggang 5, 2 Timoteo 3:1 hanggang 8, at saka sa kapitulo 4, 1 hanggang 5, 2 Pedro 2:1 hanggang 3, 2 Pedro 3:1 hanggang 7, Pahayag 17:3 hanggang 6, kapitulo 18 hanggang 5. Mga kapatid, narito ang ilang mensahe na ipinangaral at itinuturo ng mga apostol na direktang binaluktot ng mabangis na mga lobo. Una, ang pagsusuri sa mga espiritu at sa lahat ng mga bagay. Pangalawa, ang pangalan ng Misaya ay ipangangaral sa lahat ng mga bansa simula sa Jerusalem. Pangatlo, walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit na sa pamagitan nito tayo ay maligtas. Pang-apat, tinanggihan nila ang guro na nagtubos o nagligtas sa kanila. Mensahe 1, ang pagsubok sa mga espiritu at sa lahat ng mga bagay. Sa unang Juan 4:1, sinasabi dito, mga minahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, ngunit subukan ang mga espiritu kung sila ba ay sa Elohim, sapagkat maraming mga bulaang propeta ang lumabas sa mundo. Mga kapatid, ang mensahe na ito ay siyang mahigpit na babala para sa atin na hindi tayo dapat maniwala sa lahat ng mga espiritu, ngunit subukan natin ang mga espiritu upang malaman kung sila ba ay kabilang sa Elohim. Ano ang dahilan na bakit dapat nating subukan ang mga espiritu? Sagot, dahil maraming mga bulaang propeta ang lumabas sa mundo. Ang bulaang propeta ay sila din ang huwad na mga guro. Pansinin natin, ang pagsusuri ng isang bagay upang malaman kung gaano ito katunay ay hindi madali. Nangailangan ito ng isang mabusising pag-aaral, lalo na kung patungkol sa pagkilala sa mga huwad na mga propeta o huwad na mga guro at sa totoong katotohanan. Dahil dito, dapat ang mga tunay na mga mananampalataya kailangang tanggapin nila ang mga aral na itinuturo sa kanila ng kanilang mga guro at tanggapin nila ito na may kagalakan. Ngunit kailangan nilang surin ito ng mabuti batay sa mga banal na kasulatan upang malaman kung totoo ba talaga ang mga aral na itinuturo sa kanila. Tulad ng matalinong Hudyong mananampalataya mula sa Berea, Magawa 17:11. Ang mga Hudyong ito ay higit pa na marangal kaysa mga Hudyong taga Tesalonica na sa kanilang tinatanggap ang salita ng buong kagandahang pag-iisip at sinusuri nila araw-araw sa banal na kasulatan kung totoo ba ang mga bagay na sinasabi sa kanila. Mga kapatid, ito rin ang dapat nating gawin at huwag nating kalimutan na sa pag-aaral ay nangangailangan tayo ng karagdagang mga materyales bilang suporta sa banal na kasulatan. Unang Tesalonica 5:21, ngunit subukan ninyo ang lahat ng mga bagay, tanggapin ang mabuti. Kaya't ang paggamit ng mga aklat at mga gadget bilang karagdagan na kagamitan sa pag-aaral sa banal na kasulatan ay hindi sumasalungat sa turo ng mga apostol. Ang nag-isang babala lang ay ang mabuti ang tatanggapin. Mga kapatid, ang mensahe ito ang
ang direktang binaluktot at binali ng mga lubo unang huwad ng na mga guro. Ang tanong, paano nila binaluktot o binali ang babalang ito? Sagot, hindi papayagan ng mga huwad na mga guro ang kanilang miyembro na sumubok ng iba pang mga espiritu upang malaman kung kabilang ba sila sa Elohim. Sa katunayan, ipinagbawal nila sa kanilang mga miyembro sa ating panahon ngayon na kahit manood man lamang o makinig sa Lamdag Spagto YouTube channel. Ano ang dahilan? Dahil natatakot silang balagtan ang kanilang maling mga aral at ang kanilang maling katuruan. Siyempre, kung ipinagbawal ng inang simbahan nila na bawal kahit ang pagbabasa ng Biblia noon, makatwiran lang na yan din ang gagawin sa kanilang mga anak ngayon. Ecclesiastes 1:9. Ang dati ay naging mangyayari at ang ginawa ay yaong gagawin at walang bago sa ilalim ng araw. October 6, 1536 is the day that William Tyndale was born. Feet of William Tyndale. In 1536 CE, Common Era, William Tyndale was born at the stake for translating the Bible into English. According to Tyndale, the church forbid owning or reading the Bible to control and restrict the teaching and to enhance their own power and importance. Sa Pilipino, kapalaran ni William Tyndale. Noong 1536 CE, si William Tyndale ay sinunog sa estaka dahil sa pagsalin ng Biblia sa Ingles. Ayon kay Tyndale, ipinagbawal ng simbahan ang pagkakaroon o pagbabasa ng Biblia upang makontrol at mahigpitan ang mga aral at mapahusay ang kanilang sariling kapangyarihan at kahalagahan. Napansin natin dito mga kapatid na kung paanong ipinagbawal ng kanilang inang iglesia ang pagsubok ng ibang espiritu, katunayan yan ipinagbawal nila kahit nasa pagbasa ng Biblia noon. Siyempre, yan din ang gagawin sa mga anak ng iglesia ngayon. Parihong-pariho ang kanilang mga ugali. Hindi ba mga kapatid? Mensahe 2. Ang pangalan ng Mesiyas ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Lucas 24:47. At sa kanyang pangalan ay ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa simula sa Jerusalem. Tandaan natin mga kapatid na ang Mesiyaya ay ipinanganak mula sa tribo ng Huda. Hebreo 7:14. Kaya't siya ay isang Hudyo. 1:4-22. Sinasamba mo ang hindi mo nakilala. Sinasamba namin ang nakilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Dito maliwanag na pinatunayan ng Mesaya na siya ay isang Hudyo. At ang Hudyo ay Hebreo, kaya ang Mesaya ay isang Hebreo. At dahil ang Mesaya ay isang Hebreo, kung sa gayon makatuwiran lamang na ang kanyang tunay na pangalan ay Hebreo din. At ito'y talagang totoo dahil noong ipinikilala niya ang kanyang sarili kang Saulo, wikang Hebreo ang ginamit niya. Magawa 26:14. Ganito ang nakasulat. At nang kaming lahat ay nahulog sa lupa, narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Nasaktan ka ba sa pagbubugbo sa mga tinig? Ang talatang ito ay nagpatunay na ang tunay na pangalan ng Mesaya ay Hebreo dahil wikang Hebreo ang ginamit niya sa pagpakilala niya kay Saulo. At ang pangalang ito ang dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa simula sa Jerusalem. Ngayon, paano ito binaluktot o binali ng mga lubo o ng huwad na mga guro? Narito ang kanilang pagbaluktot. Sinasabi nila na hindi na natin kailangan pang ipangaral ang pangalang ipinangaral ng mga apostol mula sa Jerusalem, ang pangalang Hebreo ng Mesaya. Dahil ang pangalang yun ay para lamang sa mga Hebreo din na nasa bansang Israel. Ngunit dahil tayo ay Filipino, kaya kailangan na ang pangalan ng tagapagligtas na dapat nating ipangaral dito sa atin, siyempre ay Filipino din. At hindi na mula sa Jerusalem, kundi simula na sa Pilipinas. Ang laking pagbaluktot, mga kapatid, hindi ba? Sapagkat sinasabi ng mga apostol na ang kanyang pangalan ay
ipangaral simula sa Jerusalem, Lucas 24:47, at sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa simula sa Jerusalem, hindi sa Pilipinas. Kaya ito ang katunayan na ang tunay na pangalan ng Misaya na dapat nating ipangaral ay ang Hebreo niyang pangalan, hindi Filipino at lalo ng hindi Bisaya. Period. Pangatlong mensahe, walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit na sa pamagitan nito tayo'y maligtas. Sa mga Gawa 4:12, ito ang nakasulat. At ang kaligtasan ay wala sa iba, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao kung saan tayo ay maliligtas. Ito ay direktang binaluktot o binali ng mga huwad na mga guro. Ang tanong ay kung paano nila itong binaluktot o binali ang minsang ito. Sagot, sinabi nila na totoo na may isang pangalan lamang ang binigay sa ilalim ng langit upang maligtas ang tao. Ngunit nakabatayan kung anong wika mayroon ang isang bansa. Kung sa Israel, siyempre, pangalang Hebro ang ipangaral nila doon. Ngunit kung dito sa atin, sa Pilipinas, lalo na sa mga Bisaya, siyempre, Bisaya din na pangalan ang ipangaral natin. Ang ibig nilang sabihin, may isang pangalan para sa bawat wika. Iyon ba ang sinasabi ng mga apostol? Ang sagot ay hindi kailanman. Bakit? Dahil ang sinasabi ng mga apostol ay ganito, uulitin ko, na walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit na kung saan maaari tayong maligtas. Maliwanag? Ngunit hindi ito tatanggapin ng mga bulaang guro. Alam nyo ba kung bakit? Dahil hindi nila matatanggap ang Hebreong pangalan ng Misaya. 1:5-43, ako ay naparito sa pangalan ng aking ama at hindi ninyo ako tinanggap. Kung may ibang dumating sa kaniyang sariling pangalan, yan ang tatanggapin nyo. Ayun, ito ang tunay na dahilan na kung bakit hindi nila matanggap ang Hebreong pangalan ng Misaya, sapagkat may ibang pangalan pala ang tatanggapin nila. Ang isang pangalan na kailanman hindi ipinangaral at itinuturo ng mga apostol sa kanilang panahon. Mga kapatid, hanggang dito na lang muna tayo. Sa susunod, talakayan natin ang pang-apat na mensahe na patungkol sa tinatanggihan nila ang guro na nagtubos o nagligtas sa kanila. Maraming salamat po sa panonood. Kwam Yasarala Shalawam.